okay Yes. naman po nagagamit ng mga alias itong mga, tumanggap ng confidential funds? Hindi po, liliwanagin ko, yung mismong batas ng 1930s at amenda ng 1960s ay hindi po na-capture yan yung confidential funds, na paggamit ng alias sa confidential funds. Ang sinasabi po na pag-usapan natin, dun sa aspeto ng military at peace and order, security, may intelligence issues po yan. At syempre, natural po, kunyari, informer. I'm quite certain meron silang mga circular yan. Pag informer na hindi mo naman sasabihin, si Jovi ang informer ko. Di ba? Mapapahamak si Jovi. So, yung mga ganyan sitwasyon, in fact, hindi masyado na pag-uusapan. Kaya this is also very interesting to the public. That's true. Yeah. Alam nyo, very Kumbaga, interesting. tahimik pa yung batas about it. Oo. May pamalinaw. Pati alam niyo yun, Oo. di ba may mga ano nga yun, this is pag yung mga privileged communication, confidential, for your eyes only. Di ba, gano'n yan? Yeah. Ganyan, Alam for niyo- your, on this level lang na makikita mo. Magulat kayo, may mga treaty na hindi lahat tayong publiko malalaman natin. Of course, alam nyo yung Attorney Tranquil, admittedly, yung mga aliases, lalo very catchy yung ibang mga names na lumulutang na yan. Talaga yan yung mga tipong masarap pag-usapan ng madaling people. So we understand that. And then we also understand na talagang sinakyan din naman yan ng mga lawyers 2, 3, 4 weeks ago. Pero yung kanina ba, masasabi natin na parang dapat ay hindi na yung aliases ang pinag-uusapan kasi meron na talagang dapat makuha from this, ito at least yung last two witnesses na meaty, na yun talaga yung dapat pinag-uusapan, yung maling paggamit, maling pag-disburse, o kaya maling pagpasa ng pera sa kung kanino. Hindi ba parang dapat doon na yung punta kaysa yung mga alias na yan? Actually, napag-usapan yon, di ba? Doon nga tinanong yung si Tronio, yung Assistant Secretary, kung papaano yung mga paggamit. Alam mo, yung the fact na merong confidential funds, undisputed na yun. Kasi lahat ng testigo, pinatunayan yun. Na na-withdraw, physical withdrawal, nilagay sa mga box, sa mga bags, undisputed na yun. Ang tanong na lang dito, ito ba ay nagamit ng tama? Di ba? Kaya doon nila iniisa-isa Doon nila hinihimay. Pakita mo, babalik yung enumerate nila. Sabihan, tree planting, commencement exercises, Christmas party, sinasabi nila na ginamit sa gamot. Di ba? Kung ano-ano. Nakikita nyo na uulit yan, hindi lang kay Acosta, hindi lang kay kahit sa mga auditors doon, tinatanong yon. So ang tanong, pumupunta ron, pasok pa yan sa confidential funds? Yung mga socio-economic program ay pasok doon. Yung surveillance ay pasok. So, makikita nyo, dahil sa pag-uusap na yun, bumabalik doon sa AOM. Ano bang pinaliwanag nyo sa AOM? Doon sa audit observation ng mga ano paliwanag nyo doon? Di ba? Anong paliwanag nyo doon sa notice of suspension? Anong napaliwanag nyo sa disallowance? Ano na bang estado ngayon ng mga pinagpapaliwanag sa inyo? So, andun tayo. In fact, palagay ko yung bagay na dinala yung discussion ng depensa rito was, meron bang finding na sinabi yung pera ng confidential fund ginamit sa regular. Sa regular na hindi sa confidential. Kumbaga dapat, doon na tayo sa nitty-gritty nung kung ano yung mali talaga at hindi lang yung mga pasabog na mga pangalan.